Sumagot lang po muna kayo. Mamaya ka na. O hindi, yun nga ang sagot ko. Nabautismohan ba si Zacarias at si Elizabeth? Na tatay ni Juan Bautista. Ang nabautismohan lang naman yung dumaan sa dagat eh. Eh yung mga ipinanganak sa Kanaan, di naman nabautismohan eh. O, meron ba utos na bautismo sa Kanaan? Okay po mga kaibigan, sa ngalan po ng ating Panginoong Jesucristo, ang programang Expose the Truth po ay bumabati sa inyo ng magandang araw, magandang gabi, magandang umaga, anumang oras po kayo nanonood dito sa ating programa. Ang isa sa ating gusto ko pong pag-usapan po natin, ito pong komento ng isa sa mga taga-subaybay po natin sa Facebook at sa YouTube. May nagparating po sa atin na isang voice record at may nagkomento din sa atin dito sa ating programa na ganito po mga kaibigan. Magandang hapon po, Ka-Ifil, at ako po ang inyong subscriber at taga-suporta ng inyong programa. Meron po akong ipapahayag sa inyo na maling aral ng iba't ibang relihiyon kagaya na lang po ng Iglesia Katoliko. Kung mapapandaan mo po na ang inyong vlog ay kagaya ng video na ipinapakita mo at pinapanood mo sa amin, ang video ng ating kapatimaili tungkol sa pagbabautismo ng bata. Tama nga po, hindi po maaring bautismo ng bata dahil po sa wala po siyang kasalanan at walang kamuwang-muwang po ang bata. Ngayon, Ka-Ifil, meron po akong ibubunyag sa iyo. Meron na pong ginagamit ang Catholic Defender na palata para mapatunayan na dapat daw bautismuhan ang bata. Bahala na po kayo, Ka-Ifil, na nagpaliwanag dyan kung ano po ba ang tunay na paliwanag sa Unang Korinto 1 hanggang 2 at ang karagtong ay Exodo 12:37. Wala na po sa Diyos, Ka-Ifil, sana po ma-vlog nyo ito sa inyong YouTube page at Facebook page. Wala na po sa Diyos, Ka-Ifil. Mabuhay po kayo. At may nagkomento po sa atin na ganito ang kanyang komento. Brother Esel, magandang araw po. Gusto ko lang na maliwanagang sa talata sa Roma 6:23 na kasali raw ang bata sa kasalanan dahil mamatay daw ayon sa mga born again. Please po, baka meron ka po na video sa paliwanag ni Brother Eli. Salamat po. So, ang tinutukoy po ng mga nag-comment sa atin dito sa YouTube at sa Facebook, mga kababayan, ay yung ginagawa po ng mga Iglesia Katolika na binibinyagan po ang isang bata sapagkat ayon daw po sa Roma 6:23 na ang sabi roon ay the wages of sin is death. So yung mga bata raw, dahil sila daw ay tao rin, mamamatay rin, ibig sabihin meron po silang kasalanan, kaya dapat lang binyagan. Baka sa panahon na sila po ay bata, ay mamatay sila. So yan po ang batayan ng mga Iglesia Katolika kung bakit nila binibinyagan ang isang bata. Yan po kasi ang katwiran ng mga taga punto por punto. No? At ang isa pa sa kanilang batayan ay yung sinabi ni Apostol Pablo doon po sa unang Korinto, Kapitulo 10, versikulo 2. Na ito ay mababasa din doon po sa Exodus chapter 12 verse 37. Yan po ang kanilang batayan. At meron po silang pinalabas na video na ibinigay po sa atin, yung link na kanilang batayan po sa pagbinyag sa bata ay ito po, ipaparinig po natin sa ating mga kaibigan yung video na kanilang pinagbabatayan. Video po ito ng taga punto por punto. Pakinggan po ninyong maigi mga kaibigan kung gaano kaignorante
itong mga taga-punto por punto sa pagkaunawa ng talata o banal na kasulatan. Makabasa lang sila ng lahat para makalusot lang yung kanilang doktrina na dapat binyagan ang mga bata, ayun, isaksak. Kala mo totoo. Kung hindi ka nagbabasa ng Biblia, akala mo totoo na ito. Pero kung suriin mong mabuti, kayong mga Iglesia Katolika, yung mga miyembro na hindi nagbabasa ng Biblia, kaya nga ini-encourage namin kayo na dapat kayong magbasa ng Biblia. Kasi maraming nagsisilitaw na mga bulaang propeta ngayon. At isa na yan, yung punto por punto, mga kababayan. Kasi pag tinanong mo ang mga taga-punto por punto, ang layo, Kabornok, Janto, Mr. Darwin Gitgano, o sino pa man, yung mga taga-punto por punto, Wendell Talibong. Ang layo ang inyong mga patutuo tungkol po sa banal na kasulatan, mga kababayan. Gumising kayo, mga Iglesia Katoliko, yung mga member. Ito po yung video ng taga-punto por punto. Pakinggan po natin. Maging sila, gumagamit sila niyan. Ito nga siya ngayon eh. Wala ka namang mababasa litra por litra na wag gamitin ang wag bautismo ng mga sanggol eh. Di ba wala namang litra por litra ganyan, pero kung mamahayag siya parang meron. Pero gumamit tayo ng implicit way, no? Yung bang maunawaan. Kung meron bang statement sa Bible na So sabi niya, wala naman daw mababasa sa Biblia na bawal binyagan ang bata. So, sabi niya, gumamit po tayo ng implicit way para maunawaan natin. At tignan natin kung ano yung sinasabi niya na para maunawaan natin. Kasi ang issue niya ay wala naman daw sa Biblia mababasa na ang bata ay hindi dapat binyagan. Titignan natin ito mamaya, mga kaibigan. Pakinggan muna natin. maari ang bata ay bininyagan talaga. Okay, so halimbawa dito po sa unang Korinto 1, Yan. 1 hanggang 2, no, na kung saan ipinangaral ito ni Apostol na Pablo sa mga taga-Korinto, no? Sabi ni sa Pablo dito, sapagkat hindi ko ibig, mga kapatid, na di ninyo malaman na ang ating mga magulang ay nangapa sa ilalim ng alapaap at ang lahat ay nagsitawid sa dagat. At lahat, take note nyo, lahat, no, ay nangabautismuhan kay Moises sa alapaap at sa dagat. Lahat ng mga Israelita. So, kung uunawain mo, lahat, so therefore, kasali ang mga bata dyan. Yun. Di ba mga kapuntos? At para mapatunayan natin na kasali nga ang mga bata dyan, balikan natin ang panahon nila Moises. No? Kung sino ba itong mga sinasabi niya dito na lahat ng mga Israelita. So ang cross-reference po niyan ay nasa Exodo 12:37. So ito po ang ating mababasa sa nasabing talata. At ang angkan ni Israel ay naglakbay mula sa Rameses hanggang sa Sukot na may 600,000 lalaki na naglakad, bukod pa ang mga bata. So yung sinabi pala ni Moses na nabautismuhan ang lahat sa ulap o sa alapaap at sa dagat, kasali pala ang mga bata doon. Di ba? Malinaw yun kasi lahat nangabautismuhan. Nung tiningnan natin ang account kung saan ipinipoint ni Apostol na Pablo ang kanyang pangangaral patungkol sa pagbautismo sa panahon ni Moises, na lahat daw, nabasa natin kasali pala ang bata doon. So therefore, meron tayong implicit na mauunawaan na ang bata nga ay nabinyagan sa loob ng Biblia na ating mababasa. Merong implicit. Ibig sabihin natin implicit, maunawaan natin ba? Hindi man siya literal na nababasa, pero kung babasahin mo, malalaman mong nabautismuhan nga sila kasi lahat
Tapos titingnan mo yung account ng Moses o ng Exodo kung saan inilabas ng Diyos ang mga Israelita, na ba? So ayan po mga kaibigan ang kanyang batayan. Alam nyo, mas mabuti pa sana hindi na niya binanggit yung Exodus chapter 12 verse 37 eh. Kasi dahil sa paggamit niya doon po sa Exodus, mas lalong nakita natin yung kanyang kaignorantehan sa Biblia. Hindi niya naunawaan talaga, no? Itong mga taga-punto-puro-punto, kung ano-anong ginagawa nilang palusot para mapalusot nila yung kanilang doktrina na dapat binyagan ng mga bata. Kasi makakita lang sila ng kaunting ano ba ito. Pero bago natin bigyan ng komento yan mga kaibigan, isiya sa natin yan mamaya, ipapakita ko muna sa inyo yung paliwanag ng ating kapatid na Eli tungkol po sa 1 Corinthians chapter 10 verse 2. Ito ay yung debate nila kay Pastor Elmer Albuera, na kung saan nabanggit din ito ni Elmer Albuera yung tungkol po sa bautismo sa panahon ni Moises, mga kaibigan. Narito po ang video ng ating kapatid na Eli tungkol po sa 1 Corinto Kapitulo 10, versikulo 2. Kristiyano, tama ka. Pag may nabasa ka na sa panahong Kristiyano, inaring ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises, tama ka, mali ako. Pero wala kang mababasa na sa panahong Kristiyano, ang sinunod utos ni Moises at hindi utos ni Kristo, naging dapat. Bakit? Kasi ang utos ni Kristo may bautismo. Ang utos ni Moises wala. Tinan mo, paano ka nga aring ganap kung hindi ka nabautismuhan? Kaya kailangan susunod ka sa kautusan ni Kristo, hindi sa kautusan ni Moises. Sapagkat yung kautusan ni Moises kulang, walang bautismo ron eh. Yun ang sagot ko sa'yo. Kung may bautismo sa panahon ni Moises, talo ka. Ganito, ang sabi ko, walang kautusang bautismo sa panahon ni Moises. Walang kautusan. Bumasa ka nga sa kautusan ni Moises na utos magbautismo. Kung may mabasa ako na sa panahon ni Moises na bautismo sila, sama ka may bautismo, brother. Iba yon. Iba yung nabautismuhan kaysa sa may utos na magbautismo. Iba yon. Alam ko naman ang babasahin mo yung nasa Corinto na sila'y nabautismuhan sa dagat. Pero, ang tanong ko sa'yo, meron bang utos na bautismo na isinulat si Moises o inutos ng Diyos sa Sinai? Meron bang bautismo? Pag nakabasa ka, talo ko. Pinag-uusapan natin utos. Yung utos, walang utos na bautismo sa panahon ni Moises. O ngayon, tatanungin ko sa'yo, si Zacarias ba't si Elizabeth, nabautismuhan ba? Brother Soriano, sumagot lang po muna kayo. Mamaya ka na. Yun nga ang sagot ko. Nabautismuhan ba si Zacarias at si Elizabeth? Na tatay ni Juan Bautista. Ang nabautismuhan lang naman yung dumaan sa dagat yung mga ipinanganak sa Kanaan, di naman nabautismuhan meron bang utos na bautismo sa Kanaan? Nagkakamali ka ng interpretasyon mo sa Biblia. Ang nabautismuhan, yung sinabi ni Pablo, babasahin ko sa 1 Corinto 10:2. At lahat ay nangabautismuhan kay Moises sa alapaap at sa dagat. Sino lahat? Yung galing sa Egypto. Pagkatapos na sila pumasok sa Kanaan, meron pa bang bautismo? Wala na. Dahil wala namang utos na bautismo sa panahon ni Moises. Yun ang ibig kong sabihin. Hindi mo lang naintindihan, kapatid. Kapangahasan kasi yung sayo Yun ang sagot ko. So ayan po mga kaibigan, maliwanag yung ating napanood na sagot ng kapatid na Eli tungkol po doon sa nabautismuhan silang lahat sa alapaap. Balikan po natin yung komento ng taga punto por punto o yung video po nila, yung batayan nila na kung bakit sila po ay bumabautismo ng bata dahil yung tumawid daw sa baybay na pula ay dahil meron daw mga bata ron at nabautismuhan silang lahat, nakabasa ng lahat, kaya dapat daw bautismuhan ng bata dahil tumawid din daw doon sa dagat. Yun po ang batayan ng taga punto por punto
na wala namang kapunto-punto, mga kaibigan, no? Kasi kung yun ang gamitin mong batayan, yun ang gamitin mong implicit way, sabi niya yung madali daw maunawaan. Wala man daw sinabing bautismoan ang mga bata, pero dahil doon sa kanyang nabasa na lahat na tumawid ay nangabautismuhan, dahil may mga bata ron ay dapat din bautismuhan. Ewan ko kung nag-iisip itong taga-punto por punto, mga kababayan. Dahil nakabasa ng lahat, dapat daw lahat. Kung talaga nag-iisip po kayo, mga taga-punto por punto, huwag nyo gamitin yung lahat para hindi kayo mabuking. Dapat sana hindi mo na ginamit yung Exodus para hindi ka mabuking sa mga tagasunod ninyong Katoliko na hindi nagbabasa ng Biblia Bakit mga kaibigan at mga kababayan? Kasi hindi lang naman mga bata ang tumawid doon po sa dagat. Ito nag-iisip ba ng mga taga-punto por punto na walang puntos? Walang kapunto-punto? Lahat ba ay bautismuan? Gaya ng sinasabi ninyo dahil kaya nyo binabautismuan ng mga bata dahil tumawid din? Kung lahat, basahin po natin yung kanilang sinasabi, no? Sa Exodus chapter 12, verse 37, ganito ang sinasabi. Makinig po kayo mabuti, mga Katoliko na hindi nagbabasa ng Biblia. Ganon din ang mga taga-punto por punto na wala namang kapunto-punto. At ang angkan ni Israel ay naglakbay mula sa Rameses hanggang sa Sukot, na may 600,000 lalaki na naglakad, bukod pa ang mga bata. So, dahil sa may nabasang bata, kaya dapat binyagan yung kanyang katwiran, Ituloy natin sa 38. Kung sino pa ba yung mga tumawid doon sa dagat na kasama. Hindi lang mga bata, meron pang mga kasama. At isang karamihang sasama ang sumamparin na mga kasabay nila at mga kawan at mga bakahan na napakaraming hayop. Bukod sa mga bata, meron pang mga bakahan, meron pang mga hayop o kawan. Ano pa yung mga iba't ibang mga tumawid doon? Kung ginagamit mo yung lahat, pati mga baka, pati mga hayop, kailangan binyagan. Kung yun po ang implicit way na ginamit po ninyo, taga-punto por punto, wala talagang kapunto-punto dito mga kababayan. Kung ang batayan mo dahil yung mga dumaan o tumawid doon po sa dagat ay nangabautismuhan silang lahat, dapat binyagan ang bata dahil kasama silang tumawid, di binyagan nyo rin yung mga baka. Di ba? Ganun po yung dapat mong gamitin dyan. Kaya wag mong, sana hindi nila ginamit yung lahat mga kababayan. Tapos sabi niya na wala mang literal na sinabi na binyagan ng mga bata, pero dahil po sa gumamit tayo ng implicit way, maunawaan natin dahil sa sinabi na lahat ay nabinyagan, kasama bata, dapat binyagan ng mga bata. Wala pa lang sinabi sa talata na dapat binyagan ng mga bata. Yung ginamit mong batayan, walang kapunto-punto No? Mga kaibigan, sana, ito wag kayong magalit, mga kababayan. Binubuksan lang namin kayo sa pagkaunawa dahil nabulag po kayo sa katotohanan. Tony Chua, Tonet Bagwis, Yosinoy. Kayo yung mga, akala mo itong mga ito, mga kababayan, napakatalino No? Sa banal na kasulatan, walang kapunto-punto Tingnan nyo wala mang sinabi doon sa kanyang argumento na meron ka bang mababasa sa Biblia na ang bata ay huwag binyagan? O ito, gagamit din ako ng implicit way. Na tulad yung sinasabi mong madaling maunawaan.
Ito Biblia po ito. Gagamit din tayo ng madaling maunawaan kung bakit hindi dapat binyagan ang mga bata kasi wala pa silang nagawang kasalanan. Ano ba yung kasalanan, mga kababayan? Ano ba yung kasalanan? Ano ba yung ikinukonsider na kasalanan sa banal na kasulatan? Dito po sa unang Juan, Kapitulo 3, sa versikulo 4. Makinig po kayo. Ang sino mang gumagawa ng kasalanan ay sumasalangsang din naman sa kautusan. At ang kasalanan ay ang pagsalangsang sa kautusan. Liwanag Ang kasalanan daw ay yung pagsalangsang sa kautusan. Tanong ko, yung bata ba nakakasalangsang ba ng kautusan? Meron na ba siyang nagagawang kasalanan para patawan mo ng kasalanan? Sige nga. Iba kasi yung gumawa ng kasalanan doon sa nadamay, doon sa kasalanan. Kung nadamay ka, wala kang kasalanan doon, nadamay ka lang. Pero kung gumawa ka ng kasalanan, talagang makasalanan ka. Dapat kang magbinyag, dapat kang mabautismuhan, magsisi. Dahil nakagawa ka ng kasalanan. Pero kung nadamay ka doon sa kasalanan na hindi mo ginawa, ang Diyos po ay makatwiran. Banal. Matuwid na hukom. Huwag mong isipin, mas matalino ka pa sa Diyos. No? Wala nga, nagawang kasalanan pa yung mga bata Hebrew chapter 5, verse 13. Hindi nila matututulan itong mga talata na ginagamit ng ating kapatid na Eli O ganito sinasabi, sapagkat bawat tumatanggap ng gatas, yung mga bata, gatas pa lang kasi ang kinakain ay walang karanasan sa salita ng katwiran. Wala pa silang karanasan. Hindi nila alam yung mabuti at masama. Wala silang karanasan sa katwiran. Sapagkat siya'y isang sanggol. Ang lupit nyo naman, mga taga-punto por punto na walang kapunto-punto. Pati bata na inosente, ginagawa ninyong makasalanan. Dahil daw yung bata, tao rin, dapat binyagan. Kasi baka mamatay ay hindi makapunta sa langit. Sino nagsabi sa'yo? Na yung bata ay makasalanan. Ang nakakagawa o nakakasalangsang ng kautusan, yun ang may kasalanan. Yung bata, anong pakialam dun sa kautusan? Hindi na nga niya alam kung paano kumain ng masarap na pagkain kung hindi mo bibigyan Subukan mong pakainin yung sanggol, yung bagong panganak, pakainin mo yan ng mapait. Kung alam niya yung lasa ng mapait at saka matamis. Wala kang kaalam-alam inosente nga Alam nyo, pati yung mga kulang sa pag-iisip, mga inosente yan sa kasalanan, mga kababayan. Tandaan po ninyo, ang sumasalangsang sa katwiran o sa mga kautusan ay yun po yung sinasabi ng Biblia na makasalanan. Iba kasi yung nakagawa ka ng kasalanan doon sa nadamay ka doon sa kasalanan. So yan po ang aking masasabi mga kaibigan. Dito po sa nagkomento, sana po ay naunawaan mo ang kasagutan, no? Na hindi po dapat maging batayan yung unang Korinto kapitulo 10 sa versikulo 2 na dahil may lahat ay dapat binyagan na ang mga bata. Kasi kung yan ang gamitin mong batayan, pati yung mga baka, pati yung mga karnero, kambing, kamelyo, kung ano-ano pa ba yung tumawid doon po sa dagat na kasama ng mga Israelita, mga kababayan. At napakaliwanag naman po yung sinabi ng kapatid na Eli na walang kautusan ni Moises na magbautismo. Wala. Si Zacarias nga hindi nabautismuhan At yung mga maliban sa mga tumawid doon sa dagat,
Ang nangabautismuhan lang naman talaga ay yung mga nanggaling sa Ehipto. And then pagkatapos yung mga nakatawid na, yung naipanganak doon po sa ilang, ay hindi na po sila nabautismuhan. Kasi wala talagang utos na magbautismo. Nung nasa Kanaan po sila, wala na rin. Ang may utos na magbautismo sa bagong tipan, ang Panginoong Hesukristo. Siya po ang may utos. Kaya nga ang Kristiyano, mga kababayan, ay ang dapat sinusunod, ang dapat pinagbabatayan sa kanilang pananampalataya ay mga kautusan ni Kristo. Hindi po yung kautusan ni Moises. Kasi yung kautusan ni Moises ay hindi ka na po aariing ganap ayon po sa banal na kasulatan. Doon po sa binasa ng ating kapatid na Eli sa Gawa, Kapitulo 13 sa versikulo 39. At sa pamamagitan niya, si Kristo, ang bawat nananampalataya ay inaaring ganap sa lahat ng mga bagay. Na sa mga ito'y hindi kayo aariing ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. Bakit? Kasi walang kautusan na bautismo roon. Yan po ang maliwanag, mga kababayan. Sana po ay kahit isa o dalawa na mabuksan man lamang na mga miyembro ng Iglesia Katolika na makaunawa. Meron po akong babasahing mga komento po rito, mga kaibigan. Ito po ay mga Iglesia Katolika na ganito po ang kanilang pahayag. Sabi po dito ni Avid, ako po ay isang Katoliko, 50 years old, nakatira sa Italia. Sobrang namulat ako kay Brother Eli, sa kanya ako natuto sa pakikinig sa kanya sa YouTube. Wala sa relihiyon, basta alam mo may takot ka sa Diyos. Nawalan po ako ng respeto sa mga pari. Di ko po makalimutan ang pagpapahiya sa akin, pero pinag-Diyos ko na lang sila. Ito pa. Hindi naman ako na nangungutya sa mga katulad kong Katoliko. Ang sa Katolikong imahen ay gawa sa kahoy, bato, plastik, tanso, o iba pang metal. So, ito yung mga namulat, mga kababayan, sa katotohanan. Marami pa, napakarami na mga Katoliko na namulat sa katotohanan. Kaya tayo po'y nagpapasalamat, mga kaibigan, dahil sa programa po na Expose the Truth ay nakatulong din sa mga tao para mabuksan ang kanilang mga pagkabulag sa katotohanan. So, maraming salamat po sa inyong lahat na laging nakasubaybay. Inuulit ko po, yung mga hindi pa po nakapag-subscribe, ay inaanyayahan ko po kayong mag-subscribe para updated po kayo sa mga susunod nating ipapalabas na video ng ating kapatid na Eli, nang sa gayon ay makatulong naman po tayo sa mga tao na naghahanap ng katotohanan. Maraming salamat po sa inyong lahat.